Good morning sa lahat. Tara, mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 22 October 2024. Nandito tayo sa aklat ng Marcos chapter 13. Tungkol sa pagkawasak ng templo. Pakisabayan niyo ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. At pagpasensyahan niyo na yung background noise natin, yung mga tag nito, yung ng sasakyan or yung sa itaas ng flat natin kasi maingay na. Sinisingit ko lang para magawa na natin to dahil diba sabi ko sa inyo sa pupuntahan natin is hindi ko alam kung makakapaggawa ako ng madaling araw. So ang gagawin ko guys, sisingit ko lang to ngayon. So, yun. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 13 tungkol sa pagkawasak ng templo. Marcos chapter 13 verse 1, nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, tingnan po ninyo kay lalakay ng mga gusali at kay gaganda ng mga batong ginamit dito. Verse 2, sumagot si Jesus, nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling iyan? Wala riyang matitirang magkapatong na bato. Ang lahat ay iguguho, mga kahirapan at pag-uusig na darating. Marcos chapter 13 verse 3, habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni Pedro, Santiago, Juan at Andres. Verse 4, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito'y malapit ng maganap? Verse 5, sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ni numan. Verse 6, maraming lilitaw at mapagpanggap na sila ang Kristo at iniligaw nila ang marami. Verse 7, huwag kayong magbabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mga digmaan sa malayong lugar, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Verse 8, sapagkat makikipagdigma ang mga bansa laban sa kapwa-bansa at ang mga kaharian laban sa kapwa-kaharian lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang mga nanganganak. Verse 9, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darating at isasakdal sa mga Sanhedrin, hahagupin sa mga sinaguga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatotoo sa kanila. Verse 10, ngunit dapat mo nang may pangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Verse 11, kapag kayo'y dinakip nila upang litisin, huwag kayong mababahala kung ano ang sasabihin ninyo sa oras na iyon. Sasabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin sapagkat hindi kayo ang magsasalita, ang inyong mga sasabihin ay manggagaling sa Espiritu Santo. Verse 12, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Verse 13, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang kasuklam-suklam na kalapastangan. Marcos chapter 13 verse 14, anawain ito nang bumabasa kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastangan na nasa dakong di dapat kalagyan, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Verse 15, ang nasa bubungan ay huwag nang magtangkang pumasok pa sa bahay upang kumuha ng anuman. Verse 16, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Verse 17, sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Verse 18, ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Verse 19, sapagkat sa mga panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. Verse 20, at kung hindi paikliin ng Panginoon ang panahong iyon, walang sino man ang makakaligtas. Subalit alang-alang sa kanyang mga hinirang paikliin niya iyon. Verse 21, kung may magsabi sa inyo
Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo o kaya'y naroon siya, huwag kayong maniniwala. Verse 22, sapagkat may magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari ang mga hinirang ng Diyos. Verse 23, kaya't mag-ingat kayo, sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Ang pagbabalik ng anak ng tao. Pakisabayan ako ng basa guys kasi na ako, nagmamadali kasi. Verse 24, subalit sa mga panahong iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Verse 25, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Verse 26, pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Verse 27, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Ang aral mula sa puno ng igos. Marcos chapter 13 verse 28, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na alam ninyong malapit na ang tag-araw. Verse 29, gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating, siya ay paparating na. Verse 30, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Verse 31, so ibig sabihin guys, nung panahon ni Jesus, nangyari na nga ito. Sa generation natin, hindi na mangyayari yung ganito, kasuklab-suklab, mga batawag niyan, yung mga kaguluhan na yan. Okay, ulitin ko, verse 30, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. So sila sa panahon nila yan guys. Verse 31, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Walang nakakaalam ng oras o ng araw o oras. Marcos chapter 13 verse 32, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Verse 33, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Verse 34, ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Verse 35, gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa ating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Verse 36, Marcos chapter 13 verse 36, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Marcos chapter 13 verse 37, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So bukas na itong Marcos chapter 14 or 23 October 2024. Bye everyone. God bless.